Hello, sound check. Praise, praise, sound.
isang magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Ayan. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. And can I ask po na pwede po ba nating i-fill yung mga vacant po sa harap para po yung mga darating mamaya ay dyan po sila sa harap uupo. And before we start, before we worship our God, pwede po ba natin ngitian yung mga nasa kaliwat kanan po natin, harap, likuran, and batiin po natin sila. Merry Christmas. Ilang tulog na lang po, bare months na. Ayan. Praise the name of the Lord. Are we ready to worship our God? Are we ready to worship our God? Amen. Sama-sama po tayong umawit, sama-sama tayong pumalakpak, sama-sama nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Kung may pagsubok man, kung kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Hallelujah. Na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Hallelujah. Na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Hallelujah. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Amen. Hallelujah. Sasambahin ka namin, O Diyos, na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Hallelujah. Yes, Lord. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Hallelujah.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat, hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, hallelujah. Yes, Jesus. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, hallelujah. Yes, Lord, tunay ang napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ang pangalan mo, Diyos. Tunay ngang karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin, O Diyos. Pagkat wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpapakailanman, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord. Amen. Pagkat ikaw ang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Amen. Ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad. Yes, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Natin ka. Kanyang dakila ka. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami nagkasama-sama upang magpanalanginan, Panginoon. Buksan mo nga po ang aming puso, ang aming isipan, maging ang aming pandinig, lalo na kung aming didinggin ang iyong salita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kami po ang makikinabang sa gawain ito. Mapapasaya lang po namin kayo ngayong gabi. Pero ang kapakinabangan ay para sa amin, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na humihingi kami ng kapatawaran kung sa buong linggong ito ay nagkaroon kami ng nagawang hindi mo nagugustuhan, Panginoon, dala ng pagiging tao, Panginoon. Patawad po. Linisin mo po kami, nahaharap kami sa iyo sa panahon ng aming pananalangin ng may katagumpayan, Panginoon, dahil pinagtagumpay mo na po kami. Hindi pa man po namin binabanggit ang aming mga panalangin, ang aming gagawing panalangin. Alam namin, Panginoon, alam mo na po kung ano ang aming kahilingan. At salamat po sa pagkakataong ito, maging ang mga nasa live screen, Panginoon. Alam ko, pinapatnubayan mo po sila. Alam ko na hindi mo po sila pababayaan. At dalangin din po namin na ang mga kapatiran naming wala pa po rito at papunta pa lang po rito, Panginoon. Ingatan mo po sila upang sila ay makarating sa ayos, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, muli, Panginoon, ang iyong presensya ang maghahari sa bawat isang naririto. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nanonood po sa live stream. Magandang gabi po sa inyo. Maulang gabi. Ayan. At ito naman po sa ating sanctuary. Maraming salamat dahil nakapunta pa rin po kayo. Ang pag-iingat po ng Panginoon, lagi nating kasama. Amen po. Amen. Sige po. Ngayong gabi, ang huli nating faith night sa series na Kayang-Kaya. So, sabihin niyo po sa katabi niyo. Sige nga po. Kayang-kaya ni Lord. Sige po. Ay, pwede pong palakasan. Kayang-kaya ni Lord. Amen. Ayan. So, ano po ba? Kayang-kaya ni Lord na tugunin ang mga panalangin natin, di ba? Kahit hindi pa man sa ngayon, pero in time, sa tamang panahon, sa tamang paraan, yan, at saka sa tamang katugunan. Yan, ano pa ba? Tamang-tama. Amen. Sige po, praise the Lord po. Sige po, share ko lang po yung Psalm 66 verse 16. Basahin ko na po Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what He has done for me. So, diba, one way to worship God is to share our testimonies. Kung paano tinutugon ng panalangin, kung paano tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin, di ba po? So, dumaan po ang isang linggo, marami pong araw, marami pong oras na naranasan po natin ang presensya ng Panginoon. So, imposible po na hindi po tayo makakatayo dito sa harapan para makapagpatunay po. Sige po, sino po ang nag-overflow po ang kanilang pagpapasalamat sa Panginoon? Sige po, welcome po natin. Nakaon na po. Good evening po. Ako pinagpapasalamat sa Lord sa pagpapagaling niya sa anak ko. Kasi Monday madaling araw ginising niya ako na masakit daw ang ulo niya, masakit ang likod niya. Yung pala ang taas-taas po ng lagnat. Salamat sa Lord sa kagalingan.
naghingi lang po ako ng prayer sa GC ng Warriors. Amen. Tinugon po agad ni Lord yung kagalingan. Yun po, nag-uumapaw po sa kasiyahan kasi pinagaling po ni Lord ang anak ko. Salamat, Lord. Next na po. Gandang gabi po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi last Monday, holiday siya. Supposed to be, pag ganong holiday, walang ginagawa sa bahay, naglalaba, kung ano-anong ginagawa. Pero last Monday ay meron kaming Foundation Day sa Capitol. Talagang salamat sa Diyos kasi naka-attend ako. Yung overflowing ba yung kaligayahan na talagang nag-enjoy kami, lalo-lalo sa team building, syempre din sa Word of God. Praise the Lord sa mga nangyari nung. Pero maaga kami nakauwi din. Saka kami, sa team building namin, second prize ako. Last year, third prize kami. Congratulations. Ay, nagle-level up. Nag-level up. Naibalik yung aming pamasahe kasi nanalo kami ng tigo 100. Ayun, salamat sa Panginoon. Tsaka salamat din sa Panginoon kasi yung prayer request ko doon sa na bigyan ako ng wisdom sa sa homiletics kasi nga natapos din yung preaching clinic. Ang gagaling nila, grabe. Sabi ko, Lord, ang gagaling nila. Ay, pang-sampu ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Ayan, natapos ko rin siya. Salamat sa Diyos, sa mga tumulong sa akin. Yan, alam na nila yan. Salamat sa buhay nila. Yan, purihin ng Panginoon sa kasagutan sa bawat prayer at sa kakasiyang kaloob niya sa akin. Purihin ng Panginoon. Praise God po. Sige po, next na po. Ako po, muling magpapasalamat sa nakaraang August 21 and 22. Nag-planning kami na makasama ko lahat ng coordinators ng MMMT. Nag-planning po kami ng mga magaganap sa buong taon at next year. Kaya, i-report ko pa po yan sa meeting ng Tiyaga. Kaya, thank you Lord dahil nandun ako at nakapakinig at nag-notes lahat ng mga pagmimitingan. Kaya inaantay ko lang yung namin para ma-report ko. Thank you, Lord. Praise God po. Sige po, next na po. Glory to God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Actually, hindi naman ito yung nangyari. Parang ngayon ko lang talaga siya nire-refresh kasi po, ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon mag-testify. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginawa niya dun sa eldest daughter ko na sobrang proud ako sa kanya kasi last time na nag-incoming siyang senior high, medyo mahaba to, okay lang. Bali, yung incoming senior high niya nasira kasi yung laptop namin. Siyempre sa senior high kasi medyo kailangan talaga ng gadget, lalo na minsan may online. Tapos, sabi niya sa akin, kailangan ko na ng laptop kasi yung old na laptop namin is talagang not working na talaga. Talagang sira na kasi since grade school pa niya kasi yon. Grade school pa niya yung laptop na yon. Tapos hanggang sa high school niya and then nag-incoming senior high school siya, hindi na talaga gumagana, talagang wala ng keypad. Tapos sabi niya sa akin, Ma, kailangan ko na ng laptop. Sabi ko, anak, kasi wala pa tayong funds kasi dire-diretso yung mga financial problem namin before. Tapos, after a month, nangungulit na naman siya sa akin. Alam mo naman yung mga student, di ba? Kasi ang hirap talaga magparal ngayon ng education. Education, mga incoming mga ganong senior high. Ang hirap, lalo na sa finance. Tapos one time, after a month, sabi niya sa akin, kailangan ko na ng laptop. Ako naman, ayoko magsabi ng, wait lang, wala nga eh. Kumain ako sa kanya. Sabi ko, wait lang, nag-aantay lang ako ng pagkakataon. Pero pinipray ko na siya na, Lord, paano ka ba may bibigay yung hinihingi ng anak ko? Kulang nga ako sa finance. Tapos sabi niya, Ma, kailangan ko ng laptop. Alam niyo may mga batang kukulit, di ba? Ma. Kailan ba ako magkakaroon ng laptop? Kailangan niya talaga yun kasi lagi siyang honor student. Nagigilt nga ako sa sarili ko kasi hindi ko maibigay. Tapos one time, may nag-invite sa akin ng childhood friend ko na galing ibang bansa. Pumunta lang sila dito para mag-celebrate ng birthday niya. Tapos in-invite kami, tapos
that time, di mag-attend na kami ng event. Sa pag-attend namin ng event, may nasa event na kami, actually late kami sa program. Kasi nga, alam mo naman yung mga antayan, lalong na late. Tapos, may program pala, since di namin alam yung program, yung childhood prom namin galing sa Amerika, may mga parapol. May mga parapol, wow, social, may parapol. Tapos may yung coordinator, just sa Marikina Hotel, yung coordinator lumapit sa amin, binigyan ako ng raffle stub, kami dalawa ng husband ko. Actually, circle of a friend kami, nasa lamesa, lahat kami magkaka-friend, kasi nga, parang group yun eh. Ito yung childhood friend mo, ito yung mga batchmate niya. Parang nag-celebrate lang sila ng birthday dito sa Pinas. Hindi ko alam, ang dami na nanalo, raffle. Alos lahat ata ng mga raffle, pinaano nila, may raffle na pabango, babag, mga Gucci, ang gaganda ng mga raffle. Tapos hindi ko alam, grand prize pala is laptop. Alam mo yung pinagpa-pray ko na, Lord, kailan ka mabibigyan ng laptop tong anak ko? Tapos sabi ko, tapos yung nag-stay ako doon. Kasi iba, diba, eat and run. After ng event, eat and run. Nag-stay ako kasi gusto ko mabunot ako eh. Nagpilap ako na raffle. Ang dami nilang pinamigay. Ang dami talaga nilang, mga generous kasi sila. Kasi naka-base na sila doon eh. Tapos yung tatawagan na yung grand prize, medyo suspense. Suspense talaga. Kasi eto na, medyo konti na lang kami. Raffle na yung grand prize. Yung pala, laptop yung grand prize. Laptop yung grand prize nung event na yun. Tapos yung tatawagin na yung prize, suspense, sabi niya, ang nabunot ko na mananalo ng laptop, Asus eh. Ang mahal ng laptop na yun, 50K, 40K, kaya naiiyak ako kasi hindi ko maibigay sa anak ko yun eh. Yung nanalo na, yung pinunot niya na yung raffle, sabi niya, sino yung, my name is Gloria po pala. Gloria ako, pangalan ko is Gloria. Church member ako last 2023, dito po ako kinasal. And then may PH208 akong anak dito. And then yung binunot niya raffle stub, sabi niya, nagsisimula sa letter, lahat ng letter na sasabihin ko ay tumayo. Tumayo, ang nag-start ng letter is letter G. Di tumayo ako. Pero ang dami G. May Glenda, may ganyan-ganyan, may Gloria, ganyan. Susunod na letter is letter O, letter L. And then nag-stay ako, pero may mga nag-stay pa rin ng letter L. And then the second is, the third letter is O. May tumayo, may nakatayo pa rin, pero hindi ako umupo kasi hindi naman ako nawawala yung letter na nandun. Andun pa rin yung letter ng pangalan ko. Tapos, and then the fourth letter is R. Ako na lang natitira. Ako na lang talaga yung natitira doon. Sabi ko, oh my God, pinagpa-pray ko to na sana manalo ko. Kasi yung nasa lamesa, yung nagpipilap pa lang ako ng raffle stub, sabi ba naman sana manalo ko sa raffle kasi kailangan ko ng laptop. Pero alam ko na laptop yung price kasi lagi sinasabi ng MC na, the grand prize is a laptop. Kaya pinamswerte mananalo dito. Di tuwan-tuwa ako na binanggit na yung pangalan ko. Pumunta na ako sa stage. Alam mo yung katuwaan na ko, Lord, thank you kasi kailangan to ng anak ko. Alam mo yung napakabuti ni Lord nung hindi na ako bibili, iniisip ko pa naman na mag-loan dito, loan doon. Alam mo naman tayo mga loan doon para lang maibili yung pangangailangan yung maibili ng laptop kasi nga kailangan talaga ng anak ko yun. Alam mo ba na pagdating ko sa bahay, yung anak ko nagsusunog ng kilay, sabi ko, anak, ito yung laptop po, meron ako, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa. Alam mo yung anuhan ni Lord, kabutihan ni Lord na kung binili ko yun, kung pinangutang ko yun, baon ako sa utang. Nag-antay lang talaga ako ng pagkakataon. Tapos, secondly, nagkagandahan na ginawa sa akin ni Lord. And nag-aral na yung anak ko. Honor student kasi anak ko. Kaya talagang nagigilt ako pag hindi ko naibigay yung mga pangangailangan niya. Kasi deserve niya yun eh. Kahit nga, ma'am, may tour ako sa ganito, may ganyan ako. Kahit wala tayong pera, kailangan natin gawa ng paraan yun, di ba? Kasi pangangailangan niya yun. Parang record niya yun sa school kahit sabi ko, mahal naman yan na. Di ba? Tapos secondly, nakabutihan na ginawa sa akin ni Lord. Nung graduate na siya ng senior high, honor student din siya.
consistent naman siya honor student since grade 1. Tapos kasi ito na, magka-college na. Siyempre, ang bigat. Kasi college na eh. Tapos sa senior high eh. Sabi niya, ma, nag-enroll ako sa ganitong school ah. Alam mo na may mga kabataan, may kanya-kanya ng buhay yan. Pag-enroll, di mo alam, ba't ka nag-enroll sa ganyan? Kaya ba natin yan? Di ba? Hindi ako naman, supportado naman ako kasi alam ko namang maasahan ko yun. At saka, nagtiwala ako, may tiwala tayo sa anak natin, di ba? Tapos sabi niya, ma, nag-enroll ako sa ganitong school. Iniisip ko, expenses. Ang mahal. Sabi ko, paano tayo makakabayad niyan? Ganyan-ganyan. Alam mo, napakabuti ni Lord talaga. Nag-apply siya ng scholarship sa SM Foundation. O, di ba? Sabi niya, ma, nag-exam ako sa foundation, SM Foundation. Pero before, sinasabi ko, anak, mag-apply ka naman sa DOST, sa mga CHED, ganyan-ganyan. Hindi niya sinasabi niya, yung pala, nagsasarili na rin siya. Sabi ko, nak, may binigay akong link sa'yo, apply mo. Kasi sa mga social media, di ba? Kasi ang iniisip ko pa lang yung pag-aaral, parang lalantang gulay na ako eh. Kasi saan ko kukunin yung mga funds, lalo na ang bibigat talaga ng mga accounting yung kinukuha niya. Tapos, siyempre, nag-exam siya sa SM. Actually, nakapasa siya. Ma, nakapasa ako. Pero hindi naman natatapos dun eh. Hindi porket nakapasa ka sa SM, qualified ka na. May mga qualification pa rin ang SM na kailangan ma-comply. Katulad ng, di ba, nag-exam na siya. Yun pala, sabi ko, anak, ang galing mo naman. Ma'am, 2 nga lang kami nagpasa dyan eh. Sa school niya sa Olops, 2 lang sila nakapasa sa Marikina. Tapos sabi niya, pero pinagpipray ko yun na sana ma-sustain ko yung pag-aaral ko 4 years. Sabi niya, ma, hindi lang natatapos dyan. Alam niyo ba na ang daming kailangan ni SM? Ang daming procedure. Makailangan ko ng payslip mo, payslip ng husband ko, income mo, income niya. Buti na lang, ang liit na sahod ko. Pero yung time lang yung mailiit. Alam mo, yung time lang yun na maliit na, oh my God, babi ko, ba't ang liit na sahod ko? Yung pala, kailangan lang pala mapalit para lang ma-aprobahan kami doon sa SM na requirement ni, sa foundation na requirements ni SM. Tapos, bukod pa doon, after na-comply na namin, may CI pa. CCI pa yung bahay namin. Lahat. May sakyan ba kami? Ano gamit namin sa bahay? Kompleto naman kami. Bato naman yung bahay namin. Ilang ba sasakyan namin? Ilang wheels? Diba? 2 wheels lang sasakyan namin. Wala kami yung 4 wheels. So, pasado na. Tapos, antay pa raw ng email. After email, natawa naman ako. Pinadala na kami ng invitation. Doon na pa lang ako napanatag na pinadala na kami invitation ni SM Foundation. So, nag-email sa amin. Tapos, orientation namin sa MOA. Hindi, nag-orientation kami sa MOA. Ako naman, panatag na ako na nakapasa na kami na ibigay namin ng requirements ni SCB. Yung kinaanuhan ko lang na napakabuti ni Lord, alam mo, nag-fill up na siya ng kontrata. Contract for 4 years. Imagine, hindi na ako gagastos ng tuition fee ng anak ko kasi 4 years niya ayun yung kabutihan talaga ni Lord na lagi ko pinag-thank talaga. Kahit minsan nagigilta ako kasi hindi ako nakakaatin ng mga gawain, alam mo yun. Pero yan, napakabuti ni Lord, pero may mga times talaga na may hadlang eh. Nahadlangan tayo ng di natin naiwasan yun. Natuwa ako kasi kasama namin yung mga pinakamataas SM doon, si Henry C. Jr., tapos yung mga C na yun, mga kasama. Alam niya po ba na ang nakapasa sa SM Foundation is 900 student, Calabarzon, and Metro Manila. So sa 900 na yun, nakasama doon yung anak ko. Alam mo, napaka-proud, parang proud talaga ako sa anak ko na siya nagbibigay ng lakas sa akin para mag-continue sa buhay. Kasi nga, tapos yung MC doon, sabi sa MC doon sa SM Foundation, hello, Mami, ito po yung first natin pagkikita. And then lastly is, graduation na ng anak ninyo. Diba? Parang, oh my God. Tapos, ang kinagandahan doon, nag-fill up na siya ng contract 4 years with miscellaneous and tuition fee
include pa yung allowance. So talagang binigay na ni Lord yung pangangailangan ko na, anak, iniisip ko before na, anak, magka-college ka na, anong kailangan natin? Kailangan ko ba magbenta ng maraming product para lang masustain natin yung pangangailangan mo sa school? Kasi napakabigat talaga ng college life ng student, lalo na sa malaking eskwelahan pa siya pumasok. Kaya kinakabahan ako nung time na yun. Alam mo, napakabuti talaga ni Lord. Tapos, nung time na yun, fill up na siya ng BDO. Ay, wala na akong problema. Binigay na ni Lord yung pangangailangan ko. Di ba? Napakabuti niya talaga. Glory to God. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi kahit anong mga prayers natin, talagang wait lang tayo. Kasi hindi naman talaga, nothing is possible with Him. Alam niyo yun. Kaya nagpapasalamat. Kaya ako, napakabuti talaga ni Lord sa atin. Kaya never talaga akong mawawalan ng pag-asa. Yun lamang po. And thank you very much. Yes, praise God. Sige po, meron pa po gusto mag-testimony po. Ayan. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Yan, lagi na ako nag-ano, di ba? Suki na po ba? Ako po ay talaga nagpapasalamat kay Lord kasi patunayan ko napakabuti niya po. Kasi once na may nagkakaroon po ako ng problema, kagaya sa negosyo namin, kada nag-i-start na parang, Lord, ano pa to? Bakit ganito? Ano po siya, kaagad-agad niya pong sinasagot yung problema namin. Tinutulungan niya po kami. Tsaka napakabuti talaga ni Lord kasi dati, laging yung asawa ko, yung anak ko, nagkakasakit ngayon. Lagi niya kami binibigyan ng malakas na pangangatawan. Isa na yun sa pinapasalamat namin sa Kanya. Tsaka yung pagising pa lang sa umaga, yung masisilayan mo na yung araw, yung makalanghap ng hangin, napakalaking blessing niya na yun. Tsaka yung laging guidance niya sa asawa ko, kasi ang asawa ko is isang vendor, lagi nakikipagsapalaran sa kalsada, driver pa. Kaya laging nagpapasalamat talaga ako kasi lagi niyang binibless yung asawa ko. At sa ganun, pag uwi din, salamat, maraming siyang nabibenta. Yan. Thank you po. Okay po, meron pa po. Praise the Lord. Ako din po si Gloria. May natinanin po kayong raffle. Nagpapasalamat po ko na sa Panginoon dahil dun sa ating pong, yung group ko ng Care Circle, kina Nanay Melly at kay Nanay Corazon Taroy. Ay see to it na ang sisi namin ay ginagawa sa bahay para mas mahaba yung oras at talagang makapag-usap kaming na mabuti patungkol sa mga kung paano mag-grow spiritually. I thank God dahil noong Sunday, the opportunity na ibinigay ng Panginoon that we could minister dun sa taong nangangailangan ng panalangin. Yung kapitbahay po namin habang nagla-lunch kami ay kumatok. At tumawag po pala sa may gate. Hindi pwedeng katukin yung gate. Tumawag po sa may gate at hinanap po actually si Pastora Kay that time. So gusto niya ipanalangin yung kanyang kasama sa bahay. Dahil at 2 a.m. in the morning last Sunday ay akala nila kukunin ng Panginoon. So tanghali and then tapos kami nanin ng pagkain and then pumunta kami sa kapitbahay. Praise the Lord kasi yung may kasama ka doon na mag-minister doon sa tao na bedridden, I praise God kasi habang nananalangin ako, narinig ko rin si nanay at my back na nag-intercede while praying. I thank God kasi dahil bedridden na siya, hindi na siya nakapagsalita. Si Tatay Rogelio Bautista, no Sunday. Pero nakakatuwa kasi after po namin mag-pray, medyo sumigla yung kanyang katawan. I thank God kasi sabi ko yung group ng CC is not only for the time na nag-aalta ng Word of God. For me, that is the actual doing ng ministry na makapag-minister ka sa mga tao. Thank God for the willingness ni Nanay Melly at ni Nanay Corazon to be with me para pumunta sa kapitbahay. At kanina po, kaninang hapon, binalikan ko po sa bahay nila, pag-ikot, no? And I thank God dahil andun yung apo.
praise the Lord kasi okay naman daw si tatay. So that Sunday, they were thinking, kaya may mga kamag-anak dumating doon, they were thinking na kukunin ng Panginoon nung Sunday. Pero praise the Lord kasi sabi ko nga, let it be kung ano yung time na iniwasa sa kanya ng Panginoon na meron pa, let it be gawin, maramdaman niya all the support ng family. Kung nasasaktan man siya, in pain man siya dahil nasa pain management na siya ng cancer, I praise God dahil nakapag-minister kami sa family. Kaya salamat sa Panginoon for those opportunity na binibigay niya na alam ko na yun ay binibigay ng Panginoon. At when you say yes to minister, then the Lord will just open the way in a way na hindi natin alam. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya last Sunday. Praise God. Praise the Lord. Salamat po. Sige po. Salamat po. Sige po, sabihin nga po natin, praise the Lord. Ayan. Sige, meron pa akong isang ipapagawa sa inyo. Sabihin niyo po sa katabi mo, kayang-kaya mo. Isa pa nga po, kayang-kaya mo. Yes, yan. Kayang-kaya niyo pong ipanalangin ang bawat isa at sa inyong mga mahal sa buhay, di ba? Kayang-kaya niyo pong alalahanin, yan, sa tulong ng Banal na Espiritu. Magtutulungan po tayong manalangin. At sige po, dumako na po tayo sa ating salita ng Diyos, sa pakikinig po. I-introduce ko lang po sa inyo ang proud na proud po ako dito na i-introduce sa inyo kasi ka-care circle ko sila. Ayan! May clue na kayo. Ayan, ka-care circle ko po sila at from glory to glory, sila po ay tinutulungan ng Holy Spirit na mag-grow in faith kay Jesus. And sila din po ay tapat na manggagawa po ng ating simbahan. May hawak din po silang care circle. So, masaya ko pong i-welcome sa inyo. Welcome po natin si Kuya Aldrin Tejada and Ate Chris Tejada. Yeah. God bless you. Check up, hindi pala ganito, dapat ganyan. Naalala ko nung kasi dati, yung sa way back nung ako ay nagtatrabaho pa sa GTGF, mayroon yung kung saan ako nakakilala sa Panginoon, sinabi niya na parang, dati pag nag-preach siya, ganyan eh. Ito, binago niya ng style niya, so ganito na. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, bago pong lahat, so, ako po muna yung mga nalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na to na binigay ninyo sa akin. Bilang inyong instrumento, Panginoon. Tulungan po ninyo ako na maiatid ang inyong salita. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, Panginoon. At sa mga makikinig dito sa church at sa mga sa live stream, sa inyo ang kanilang puso at isipan, Panginoon, upang maunawaan kung ano yung nais mong iparating sa kanila. Salamat po, Panginoon. Purihin ang pangalan mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yun, nasa last series na po tayo, nasa last part na po tayo ng ating series na, ano nga po ulit yun? So yun, so balikan lang natin yung first week na may title na Di Pumayag sa Hindi na dineliver ni Kuya Jansen at ni Ma'am Cathy. So yung second week is Faith Night na may title po na Walang Makakapigil. So si Brother Doy po, Brother Doy Oy ko po yung naghatid sa atin noon. At nung last week lang, OPC, may title na Laylayan Lang. Yung nag-share noon is si Brother Christian at si Teacher Jasmine. So ngayon po, ang title po ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay title po ng ating Kilos Agad. So, ang ating pong passage na pag-uusapan ay matatagpuan sa Luke 17, verse 11 to 19. So, pwede pong So, ayan. Ihilingin ko lang po na sa bawat isa na kung maaari, basahin natin ng sabay-sabay hanggang sa verse 11 to 19. So, yun po. Paki-flash na lang po. So, okay, 1, 2, 3, go.
Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagkakabasa. So, marami naman na po siguro sa atin ang nakakaalam na nung story na yan. So, ito yung story ng 10 may ketong na pinagaling ng Panginoon. So, base dyan sa passage na yan, so meron po tayong 3 point na pwede nating matutunan. So, unahin na natin sa ating unang point. Sabi dyan, pakibasa nga po ulit. Start moving in faith. So, malinaw na mali. Start moving in faith. Ayan. Ay, sorry. Ano yan? Start po yan. Sorry. Start moving in faith. Ayan. So, pakiana na lang. Parang start moving in faith. So, meron akong mga sasabihin dito na pwedeng pinagpipray nyo, personal, or parang gusto nyong i-ano sa ibang tao. So, pag sinabi ko to, sabihin nyo lang, start moving in faith. So, umpisahan ko sa naghahanap ng trabaho. Ayan. So, para sa mga naghahanap ng trabaho dyan. So, naghahangad ng bagong negosyo. Ayan, medyo na. Nag-iisip ng bagong bisyo. Wala, joke lang po yan. So nag-iisip ko ng bisyo mo, no? Start moving in faith. Parang mali yata yun. So ito, medyo kaayusan para sa pamilya. Kaligtasan para sa membro ng pamilya. Alam mong may pinapagawa sa iyo ang Diyos. So kung meron man po tayo dyan, kung meron man po kayong pinagpipray sa sarili nyo na hindi ko nabanggit doon, so gusto kong sabihin po sa inyo, start moving in faith. So katulad po nung 10 may ketong, sila po ay sumunod lamang sa kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Go! Humayo kayo. Pumunta kayo sa sacerdote, patingin kayo. Parang sila kasi magde-declare kung clean or unclean na sila, di ba? Kung tutuusin, habang sinusunod nila ang Panginoon, kasi sinabi doon, lumakad sila eh. Kumbaga along the way, pwedeng magduda eh, di ba? Ay, parang wala namang nangyayari sa atin eh. Hindi naman tayo gumagaling. Kasi sabi doon, habang lumalakad sila, doon nila naranasan or naramdaman yung kagalingan. So pwedeng parang pagtalikod nila, parang wala namang nangyayari sa atin. Pero sabi nga doon yun, habang lumalakad sila, doon nila naramdaman yung kagalingan. Sumunod sila, kahit na parang sa una walang nangyayari. Sila ay nagumpisang lumakad ng may pananampalataya, start moving in faith. Sabi sa Hebreo 11, verse 1, tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Gaya ng 10 may ketong, kailangan nating magtiwala sa kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Kung may pinapagawa siya or inuutos sa atin, isang pinakamagandang halimbawa siguro to si Abraham. Matatagpuan din natin sa Hebreo 11, verse 8. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya ay papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. Humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon. Siya po ay sumunod at nagtiwala sa Diyos. At sa pagsunod na yun, ano yung naghihintay sa kanya doon? Ang naghihintay sa kanya doon is yung blessing ng Lord. Diba? Yung pagpapala ng Diyos sa kanyang pagsunod. Ang pagsunod po sa Panginoon ay may kaakibat na pagpapala. Say amen. Amen. Tama naman po, di ba? Habang sinusunod po natin ng Panginoon, nandyan na yung, kumbaga nakasunod na yung provision niya. Nakasunod na yung protection niya. Nakasunod na kung ano yung mga gagawin mo. Ito, sige. Di ba kumbaga, kapag sinunod mo ang Panginoon, nandun yung presensya niya. Susunod yan sa'yo. Sino ang may ayaw ng presensya ng Diyos? Wala, di ba? So, lahat tayo, kumbaga, sundin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Lord. So, parang isang, as a personal testimony po, ito medyo mahaba siguro to. 2019, ako po ay nag-start na mag-pray sa Lord. Sabi ko, kasi ako ay working noon sa isang corporation. So, yung kinikita ko noon, nag-work ako as a production supervisor sa isang komisari ng isang fast food chain. So, nag-work ako doon.
Pero yung kinikita ko is hindi sapat para sa pangangailangan ng pamilya ko. Kasi nung time na yon, baby pa si Aki at si Naya. So parang 1.5 si Aki, months lang si Naya. So sabi ko, Lord, kailangan ko ng ekstrang trabaho para kahit papaano mapunuan ko yung mga kakulangan. So nag-start po ako mag-pray sa Lord. Lord, kailangan ko ng ekstrang trabaho. Ano to? So ilang months po yun. Sa talagang nag-pray ako. Pero habang nagpe-pray po ako, kumbaga sinisipat-sipat ko na kung ano yung pwede kong pasukin. Search ako online, tingin-tingin ako kung ano yung meron ako na pwede ko pang i-convert para pagkakitaan. At meron ako, syempre, bilang nagbumotor, isa lang ang papasok sa isip mo. Nung time na yon, talagang ang lakas ng mga Foodpanda, Grab, Angkas, Lalamove. So, nung time na yon, sinisipat-sipat ko na. Hanggang sa yung mga crew namin, nag-uusap-usap sila na, ay, yung asawa ko, ganito yung kinikita sa Angkas eh. Tapos yung isang crew namin na nagsa-sideline sa Angkas, oh sir, okay din doon, maganda yung income doon, tama din. So, nung time na yun, inisip ko na, sabi ko, ano kaya pwede kong pasukin dito? Then, habang nandun ako, pinagpipray ko yun, na Lord, alin dito ang papasukin ko? Hanggang sa isang araw, in-approach ako nung kapitbahay namin, si Ate Pangge. Sabi niya sa akin, Drin, halika, apply tayo Lalamove. Sabi ko, sige. Di apply kami. So, abang nandun na kami, pray ako sa Lord, Lord, ito na, mag-apply na ako dito. Anong gagawin ko po? So, tulungan mo po ako. Kung hindi ako dito, gawan mo ng paraan para hindi ito matuloy. So, parang ganun po yung prayer ko nung time na yun. So, sa madaling kwento po, nakapasok po ako sa Lalamove. So, bakit po, later on makikita nyo kung bakit Lalamove, hindi Angkas, hindi Grab, hindi Foodpanda yung pinasok ko. So, 2019, September po ako nag-start as Lalamove, Lalamove driver. Tapos noon, December, nag-resign na ako sa work ko as a production supervisor kasi inoperan ako na magkantin doon sa mismong komisari na yun. So, tinake ko po yun kasi gusto ko po yung magluto eh. Kumbaga talagang tinake ko siya, parang pinagpalit ko siya sa pagiging supervisor noong time na yun. Pero ano pong nangyari 2020? Pandemic po. Nag-shutdown yung maraming mga company. Yung komisary na yun, nag-shutdown din. So, hindi rin ako makakapag-work. Ano lang po ang nasa labas? Lalamove lang po. Grab, Foodpanda. Yung Angkas po na isang sinisipot ko, wala rin po. Kumbaga natenga rin po sila. Kaya, nung time na yon, sobrang nagpapasalamat ako sa Lord na kung paano ko, kumbaga isinusurrender sa Lord yung bawat plano ko noon, yung bawat step ko, na Lord, ito na, andito na po ako. Kung hindi mo to will, Lord, gawan mo ng paraan para hindi ako matuloy dito. So, ganun po yung parang naging ko nun. Sabi po sa Proverbs 3, ito yung nagbigay ng direction sa akin dun eh. Sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, yun po. So, number 2 po na pwede nating matutunan sa passage na yun. Next, number 2 po. You won't always be tamed. Ayan. Sabi sa verse 14, dun sa Luke na binasa natin, sa Tagalog, at samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, bumalik siya, nagsisigaw at nagpuri sa Diyos. Imagine po, 10 yung pinagaling. Isa lang ang bumalik para magbigay ng papuri, pasalamat sa Diyos. Naalala ko po, para continue lang din po nung testimony ko na yon. Nasa EDSA po ako noon eh. Yung kahabaan ng EDSA, parang tapat nung Robinson. 10 lang ata, basta konting sasakyan lang kami nandun. Doon ko, habang nagsisingkin na sa isip ko yung mga nangyayari, sobra ako nagpapasalamat sa Lord. Umiiyak ako noon habang nagdadrive ako. Parang umaawit ako ng papuri. Kasi, na-realize ko lahat eh. Shutdown yung mga company. Yung angkas na dapat pupuntahan ko, na 2 pinagpipilian ko, shutdown din eh. Lalamove lang eh. Ako, kahit na ganun yung nangyari,
kumbaga yung plano ng Lord, naka-ready na Drin, hindi ka mawawalan ng trabaho, huwag kang mag-alala. Dito ka, pandemic, sige dyan ka. At kung tutusin, alam nyo kung bakit hindi po Food Panda at Grab yung napuntahan ko. Kasi po, yung Lala Move, dun ko rin po nakilala kung saan po ako nagtatrabaho ngayon. Na talagang nagbigay ng malaking oportunidad sa akin para mas, alam mo yun, para kumita ng maayos, kumbaga kahit paano mo, ibigay, ma-sustain yung mga pangailangan ng anak ko. Kasi noong time na yun, Lala Move, dahil sa sobrang dami pong walang trabaho, ang daming pumasok sa mga ride-hailing apps. Sobrang dami po ng rider ng mga Lala Move na kung saan hindi na masyado nakakakuha ng maraming booking. Pero kami po, yung mga kapatid ko, kasi kasama din sila sa akin na napunta din sa kumpanya na yon. Lahat kami, kumbaga kami, kahit mahina na yung, actually, din time na yun, hindi na ako bumabiyahe sa Lala Move kasi meron na akong regular na kumpanya na pinapasukan. So kaya parang, kumbaga parte na siya talaga ng kung gagawa ng aklat sa buhay ko. Kumbaga, isang malaki siyang parte kasi sobrang nakita ko kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay ko noong time na yun. So sabi po sa John 15:21, so sabi doon, alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo, walang aliping hindi higit kaysa kanyang Panginoon, kundi kung ako'y inuusig, uusigi din nila kayo. So, kasi dun sa verse, kung ang Panginoon po nakaranas na, kumbaga, hindi lahat magbigay ng pasasalamat sa Kanya, pwedeng tayo rin po is makaranas ng ganun. Kaya mas magandang isipin din natin na hindi naman talaga lahat ng mga taong natutulungan natin is magbabalik ng pasasalamat sa atin. Di ba? Yung mga taong natulungan mo magkaroon ng trabaho, napautang mo. Di ba? Kumbaga, yung mga pinapanalangin natin, kumbaga, kasi actually meron naman talaga dito na nagpe-pray sa mga tao, pero hindi nila alam na pinagpe-pray sila. Di ba? At dahil doon, kumbaga, minsan naiinis tayo. Di ba? Parang tinulungan mo, hindi nagpasalamat eh. Lalo po sa mga magulang na yung mga anak parang ungrateful, di ba? Parang ang sakit nun na yung sa kabila ng mga lahat ng sakripisyo mo, tapos wala kang matatanggap na thank you man lang, di ba? Yun. Kaya lagi nating isipin din natin na we won't always be thanked. Sa pag-apply ng ganong kaisipan, may iwasan nating mainis or magalit sa mga ganong klaseng tao. Or pwede rin na baka kaya natin sila tinutulungan, parang as honor din sa atin. Di ba? Uy, tinulungan kita, pasalamat ka. Di ba? Parang ganun. Baka pwedeng ganun din eh. Kaya natin ginagawa yun para magbigay ng glory din sa sarili natin. And check din natin yung heart natin po sa ganun. Yun. Sa kabilang banda, kung dapat nating isipin na hindi lahat ng tao nagpapasalamat sa atin, gayon din naman dapat tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng mga taong tumutulong sa atin, pastor natin, care circle leader, yung mga tumutulong sa atin na magkaroon ng koneksyon sa ibang tao para magkaroon ng mga maraming transaksyon, makahanap ng trabaho, di ba? Makabenta, bumili sa'yo. So, pasalamatan po natin sila. May nagbigay ng ulam sa'yo, pasalamatan mo, imbis na, uy, yung adobo, masabaw, ano ba yan? Ayun. So, tatanda pa natin, we won't always be thankful. So, number 3 po na pwede nating matutunan doon. Yan, foreigners may show you more honor. Sa negosyo, sinasabi ito, di ba? Mga nagsaside hustle, bentahan mo ng produkto yung mga taong hindi mo kakilala. Kasi sila yung mas susuporta sa'yo, di ba? So sabi dun sa verse 17 to 16, makikita natin na talagang binigyan ng pansin kung sino yung isang taong bumalik na yon. At nakasulat din naman doon kung sino yon. Siya po ay isang Samaritano. So ano po yung Samaritano? Sila po ay kaaway ng mga Hudyo. Yan. So kung naalala niyo po yung story nung Samaritan woman, sabi nung babaeng Samaritan, di ba? Uy, ikaw ay Hudyo. Tapos humihingi ka ng tubig sa akin at ako'y isang babae. Nang ganun, di ba? So makikita natin kung sino pa yung kaaway nila. Kumbaga, siya pa yung bumalik
para magbigay ng papuri sa Panginoong Yesus. Kaya nga, di ba, merong story na passage din sa Bible na hindi gumawa ng miracle si Jesus sa kanyang mismong bayan. Kasi pwede siyang pagdudahan, kilala siya eh. Di ba? Uy, anak ka lang ng isang karpintero paano mo nagagawa yan? Pwede siyang pagdudahan ng ganun kasi kilala siya. Kumbaga, parang sa isang bayan nila yun eh. So sabi po sa Mark 6:4, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, libang lamang sa kanyang mga kapatid. Pero gaya po ng Panginoong Jesus, siya po ay walang pinipili. Hudyo man o hindi, kakampi man, kaaway, lahat po, pare-parehas po, pantay-pantay po, pinakitaan ng kanyang kahabagan. Naway maging ganun din yung attitude natin towards sa ibang tao. Na, kumbaga, hindi porki Kristiyano, ito hindi Kristiyano, parang papakitaan natin na magkaibang Although, kumbaga, siyempre, di ba? Pero, kung alam mo naman na, uy, parang ito pwede to, potential na maging Kristiyano rin to, pwedeng makakilala sa Panginoon, di ba? Pakitaan din natin ng kabutihan. Dahil meron pa ako naalala, dahil sabi doon, ang totoong tagasunod ng Panginoong Yesus, sa gawa makikilala. So, yun po. So, balikan ko lang yung number 1 na pwede nating matutunan sa passage na yun. Start moving in faith. So, pangalawa, you won't always be thanked. And number 3 po, foreigners may show you honor. Para po sa conclusion natin, kumbaga, topic din natin, kilos agad na may pananampalataya sa Panginoong Yesus. Dahil habang sinusunod natin ng Panginoon, mas lalo natin nakikita yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Kilos agad, hindi lahat ay mapagpasalamat, kaya maging mapagpasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin. Kilos agad, magpakita ng kabutihan sa mga taong iba sa atin dahil maaaring sila rin yung mas makapagbigay sa atin ng higit na pasalamat. So, salamat, purihin po ang Panginoon. Ayan, para po sa ating mga panalangin. Sabi ni Pastora, share task. O sige, ikaw magsalita ako sa prayer. Okay. Handa na po ba tayo manalangin? Ayan. Para po sa unang item, so personal prayer po ito. Mari po tayong tumayo. O kung meron kayong gustong puntahang side dito, kung saan kayo komportabling makausap ng Panginoon, pwede po kayong pumunta. And bilang application po sa ating topic, mga personal na panalangin, sama po natin yung increase ng ating pananalig, strength and boldness sa pagkilos agad. So direction and wisdom, and time na din po natin to express our gratitude to Jesus. So wait lang po sa mga naka-live stream din po, pwede din po tayong mag-comment na inyong mga prayer requests. Sige po.
para po sa ating susunod na 5 prayer item pa, nire-request ko po ang lahat na maggrupo sa 5. Strictly 5 lang. Kasi meron pa po tayong 5, pwede pong pa-flash na nung 2 to 6 na items po. Yan. 5 po. So, pwede pong each member po will lead po one of the prayer items, then the members will agree na lang po. So mag-usap na din po kayo kung ano pong prayer item po yung inyong kukunin dyan. So number 2, salvation for family, classmates, office mates, and neighbors. So sa 3, sa healing sa sarili, pamilya, and other church attendees, kung sino man po yung mga maisip natin na nangangailangan ng kagalingan. So sa number 4, pastors, other church leaders, volunteers, yung mga nakikita natin and yung hanggang doon sa mga hindi natin masyado nakikita pero may ginagawa sila para sa Panginoon. Sama po natin sa panalangin, and yung grace building and ang ating nation, the Philippines. Pwede na po tayo mag-start.
Hallelujah. Oras din po ito, ipapanalangin din po natin si Pastor Akay, kasama po yung iba pang mga district supervisors and leaders po na nasa retreat po ngayon. May retreat po sila dito sa may Makati po. Yan, 3 days po yan, simula sa araw na ito, sa Thursday and sa Friday. Okay? So, idulog po natin sila Pastor Akay at lahat ng mga kasamahan po niya sa gawaing ito na patuloy ang gabay po ng Panginoon po ay sumama sa kanila. Sige po, lahat po tayo ay mananalangin para dito. Jesus, salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa pagkakataon na may Salamat sa mga leaders namin, Panginoon, na nasa Makati sa oras na ito, Panginoon. Mga kasamahan ni Pastor Akay, iba pang mga leaders, continue to give them wisdom, Panginoon, sa lahat ng mga pag-uusapan nila na ito ay magmula sa inyo at hindi sa mga personal at sarili nilang kakayanan, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na maidulog sila sa oras na ito, ang patuloy na pag-iingat mo sa kanila sa lugar na iyon, provision sa lahat ng mga pangangailangan nila, Panginoon, yung gabay mo sa bawat planuhin at gagawin nila, Panginoon. Maraming salamat at patuloy na yung mga pag-uusapan nila at ang buhay nila, Panginoon, ay magbibigay kaluguran sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa gabay mo dahil alam namin na makakatulong ito para sa Foursquare organization ng bansang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa banal na spirito na kasakasama nila sa bawat tuwina, sa bawat oras sa lugar na yan, Panginoon. At patuloy, ikaw ang dakilain nila sa lahat ng gagawin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, tinatawagan ko po si Pastor Aglo po. Ayan. Tayo po ay darako sa ating pong offering for tonight. At habang pong binibigay ang ating pong offerings, and nais ko pong bigyan ilang mga paalala, especially this coming September. Sino excited sa September? Kasi sisilip na si Jose Marie. Ano po? It's Christmas time. Season of Christmas. After po ng ating faith night tonight, this coming Wednesday, that will be September 3, and then September 10, September 17, and September 24, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag po natin na satellite prayer cell. At ito po ay gagawin in every area. Meron po tayong around clusters 1, 2, 3, 4, 5, and 6 and 7. Magkasama po yung 6 and 7. At sa bawat lugar po ay meron pong mga houses, family, na magiging host po ng bawat lugar. Sa ating pong cluster 1, dahil ito po ang pinakamalaki, we have 3 host family. At on September 3, ang host po sa Sampaguita Street ay ang family po ni Sister Odette Uy. And then sa Mindanao Street, kina Pastora Kay po ito. And then sa Avocado Street, ito po ay kina Sister Emmy Cosmod. That will be in September 3. At pagdating po sa Cluster 2, meron pong 2 area na kung saan meron pong SPC, yung sa Gisama po, sa house po ni na Ate Mi at ni Kuya Bernard. At yung isa po ay dun sa Tumana.
sa Singkamas Street, kaliwa. At ang lugar po dito ay kina Sherry May Blesa. Babagitin ko po per sa Sunday po ay magpo-post na po tayo ng mga locations ng ating pong SPC. And then, pagdating po sa Cluster 3, ay doon po sa house ni na Shilin at Calvin de la Cruz. So lahat po ng Cluster 3 doon po. Pwede po kayo magkaroon ng carpooling o kaya mag-usap-usap kayo kung paano kayo makakapunta and that is specific na assign ng venue ng bawat cluster. And Cluster 4, ito po ay sa Let's Eat Pa More, doon po sa lugar ni Ate Ruth, sa Finland Street. Okay? And Cluster 5, ito ang layo nito. Sa Cluster 5, kasi kailangan kaya kayong sumakay ng eroplano naka-display dito sapagkat ito po ay sa Texas. Texas Street, ayan po. Sa Texas Street po, sa Barrientos Residence. Ito po yung sa Cluster 5. Again, magkakaroon din po dito ng service. So again, mag-usap pa kayo ng oras ng kayo ay magkakaroon ng SPC. Pwedeng 5, pwedeng 6, pwedeng 7 in the evening. Sa Cluster 6 and 7, ito po ay gaganapin po sa bahay po ni na Kuya Roy at Ate Milet Oiko. Okay? Ang mga coaches po natin ay assigned in every area. So from time to time, tayo po ay makikipag-coordinate sa ating pong mga coaches. Sa Cluster 1 ay si Ate Ridem, at si Pastora Kay. Cluster 2 ay si Pastor Martin. Cluster 3 ay si Pastor Ate Doc Edith at si Kuya Arnold. Cluster 4 ay si Nats at si Meki. Cluster 5, Pastor Nolan. And Cluster 6 and 7, kami po ni Ate Esther. Okay? Again, ito po ay gagawin po natin para po nasa online. Ito po ay gagawin natin para ilalabas po natin para somehow yung ating pong prayer meeting ay dadalhin po doon po sa mga tahanan and to the nearby families ng lugar para po maka-attend po kayo. Ito po ay isang paraan na somehow it is the heart that everybody could experience. Ano po? Yung na-experience po dito ng mga uma-attend, pag faith night, maranasan po doon sa mga family within the locality na ating pong SPC. So, ito po ay ating mag-start na po tayo next Wednesday. Okay? Sa lahat po ng mga coordinators ito ay this Sunday, pwede na pong kunin lahat po ng kakailanganin para po sa SPC. Ano po? Meron pong nakaprovide dito na certain amount para po sa snacks and everything na gagamitin ay ipoprovide po ito ng church. Okay. And then, this coming Saturday, ang ating pong prayer huddle. Ayan. 6:30 in the morning hanggang 8:30 in the morning, lahat po ng mga, not only the prayer warriors, but lahat po ng merong heart to pray, you are encouraged to be here this coming Saturday dito po sa Sanctuary. Ayan. Last Saturday na po ito ng month ng August. And then on Friday, ating po mga FSY, again, you have your overnight swimming. Contact, of course, Kuya Lester and Kuya Nats para sa inyong mga ibang detalye po nito sapagkat ito ay mag-start ng 29 until in the morning ng August 30. With some more announcement po natin. Wala na po? Okay? Meron po tayong service tonight. Ayan. So, maghahatid po going to San Mateo. Ayan po. Ayan. Kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Brother June. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat Panginoon sa pagsama niyo sa amin sa gabing ito. Salamat Panginoon sa mensahe na aming narinig Panginoon. At patuloy Lord bless mo si Brother Aldrin Panginoon at ang kanyang pamilya Panginoon. Tunay nga Lord na kumilos kami agad Panginoon sa lahat Lord na aspeto na ginagawa mo sa buhay namin.
mauna, Lord, yung pasasalamat lagi namin, Lord, sa lahat, Lord, ng mga biyaya, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng katugunan, Panginoon, na ginawa mo na, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Salamat. Patuloy, Lord, na kay Lord na mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, Lord, maging pagpapala kami sa aming tahanan. At patuloy, Lord, maranasan namin ang iyong presensya lagi, Panginoon, na aming kasama. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Maraming salamat po sa mga nag-live stream. See you next week po.